So, mga sangkay, may mga malalim ngayon na information na lumalabas patungkol po dito sa mga alien. Aba, kakalabanin daw nila ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng Israel. At palalabasin daw po nila, mga sangkay, na itong mga alien, which is ito po ay mga fallen angels, mga demons, ito po ang paniniwala na marami sa mga Kristiyano, especially yung mga Bible scholars, they believe na itong mga ito ay mga fallen angels. No? Ang gagawin nila, palalabasin nila na hindi totoo ang ating Diyos at sila yung creator ng sangkatauhan. So, hello guys, what's up? This is me. Once again, I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin ngayon, ito matindi daw pong plano nitong mga makakapangyarihang nilalang o tao sa ating mundo. Kasi nagkakaroon na naman po ngayon ng involvement itong demonic forces sa ating government. Actually, mga sangka, hindi lamang po ito ngayon nangyari. Marami po ang nagsasabi na possible matagal na po sila, mga sangkay, na gumagalaw sa ating mga gobyerno sa buong mundo, no? Especially in the US, no? May mga interpretation nga po ang iba or theory, mga sangkay, na maybe yung iba sila po ay mga elected officials possessed by these demons. Ganun po kalalim, mga sangkay, itong pinag-uusapan ngayon. Kaya naman ang tabayanan nyo lang, dyan lang po kayo. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng topic about sa Word of God, about sa end-time events, mga prophecy na nakasulat sa Biblia na konektado sa current events, i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Alright? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto, mga sangkay, ito yung nakakakilabot na plano nila. Tingnan po ninyo. Pakinggan nyo mabuti yung pinag-uusapan sa podcast na ito. If aliens prove themselves to be real, Christianity, Judaism, Islam, that's it. They're cooked because they have nothing to deal with aliens coming. They come here with superior technology. We're not the top of the food chain anymore, pimp. That means everything that we believed in from a religious standpoint is gone. It's over. But you know what won't be over? Numerology, astrology, and GG33 taking this shit to the next level. Yan po yung naratibo nila, mga sangkay, na if these fallen angels, the so-called aliens, kapag dumating daw po sa ating mundo, masisira ang lahat ng religion, yung paniniwala nila. Dahil itong mga ito, dadating daw po sa ating mundo with high-level technology. Now what? Kung may technology silang malakas. Alam naman po natin, mga sangkay, na yung demonic forces, noon pa man, mataas po talaga yung teknolohiya nila. Nakakagawa po sila ng mga bagay, no, na bubuo sa isang malaking technology para maengganyo ang tao. Alam niyo dati, nung panahon po ng yung Old Testament, mga sangkay, kung pag-uusapan po natin yung Tower of Babel, imagine niyo paano nila natayo yun. Diba? Nang ganong kataas, naaabot na po sa alapaap. Wala naman pong elevator noon. Paano nila inihahatid yung mga kagamitan na pang build up, mga sangkay? At maraming beses na po nangyari sa ating mundo na dahil po sa demonic powers, nakakagawa sila ng mga bagay na kakaiba. So ngayon, mga sangkay, kahit yung mga dating mga agent ni Satan, Lucifer, mga witches, yan din po talaga yung kanilang sinasabi. Ang ino-offer ng demonic forces ay technology, popularity, mga cosmetics, at marami pa pong iba para pumaligaw lahat ng tao. But right now, guys, ito matindi. Itong alien invasion sa ating mundo, di umano, na gagawin, nagdudulot ngayon ng
kaguluhan sa isipan ng maraming tao kung ito nga ba ay totoo. Pero tandaan po natin na si Satan, ang mga fallen angels, ay talagang mandaraya po yan. They are deceiver. Sila po ay talagang manloloko. Lahat ng kapamaraanan gagawin nila para maloko. Ngayon, ito po yung reaction mga sangkay ng mga ministers. And it's the story we're seeing today. But there is no doubt they are preparing a fear-mongering campaign that aliens are real and they're here to get us. Yan yung ginagawa nila. Gusto nilang maniwalain ng tao na itong alien ay totoo. And we need global government to counter it. We need global government to counter viruses, global government to counter racism and war and nuclear proliferation, and now the little green men. And it's the story we're seeing today. But there is no doubt they are preparing a fear-mongering campaign that aliens are real and they're here to get us. And we need global government to counter it. We need global government to... Oh, yan daw po ang plano mga sangkay. Ito pa. Tingnan po ninyo. Cusp of fake alien invasion. We're gonna have war, fake alien attacks. Yan po ang gagawin mga sangkay. Just to deceive people, the Christianity, the believers. Everything else, and you know it's not going to be real aliens. They're all hyping it up. Well, real aliens are already so advanced. If they want to get rid of us, they would have already done it. What we're being messed with by is interdimensional. And they've given the technology to humans that are working with them. Because if you study all the grimoires and Solomon, you do sacrifices and weird and demon rituals. So they would give you advanced technology. So, itong napapansin kasi ngayon mga sangkay, yung advanced technology, gawa din daw po talaga ito ng mga fallen angels. Nag-aalay sila ng mga rituals, mga demonic rituals, mga sangkay, para ibigay sa kanila yung mga magagandang teknolohiya, yung kaalaman paano mabuo yung technology, na maiinganyo yung buong mundo. So, ito po ngayon mga sangkay, medyo sa mga Kristiyano, kung hindi nyo alam ito, magugulat na lamang po kayo. Kaya dapat alam po ninyo itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Or alchemy. And that's what they do at Skull and Bones, all of it. So they're feeding us these ideas to manipulate our development. And now they're about to launch. I think we're on the cusp of a fake alien invasion. Magkakaroon daw po ng fake alien invasion. Palalabasin nila. Pero itong mga ito pala, mga sangkay, mga fallen angels. But I think exposing it may make them back off. But I'm telling you, almost all this stuff is human. But what I've seen, the first thing I saw was drones. Na-involved po ang mga tao dito. I think it's the government. A month or so, wherever it was. The stuff 2 weeks ago, this is not human, folks. So, kaya ginagawa nila ngayon mga sangkay na nire-reveal para daw matigil yung kanilang mga plano. Kasi isa sa mga plano niyan is one world government, one world religion, one world currency, one system. Yan yung kanilang plano mga sangkay. Kasi wala naman silang ibang gagawin dyan kundi i-deceive ang lahat ng tao. Yan po yung main plan ni Satan. The demons are back. These are not new demons. These are not manufactured demons. These are the old gods of the ancient pagan world. Because the Christian light is all but expired in the world today. There are pockets now of light, but the witness of the Christian church is clearly weakened to the level, to the extent of evil, demonic activity, Grabe. and demonic doctrines, and the doctrines of demons are advancing, and we see it here in America powerfully, where there's deceiving doctrines, deceptive spirits. And of course, in areas where the gospel is not empowered, there are flamboyant manifestations of things like demonic possession and demon manifestations. Those things do happen, of course. Okay, so yan po ay malaking information ngayon na kailangan pong malaman ng maraming mga mananampalataya. Kasi hindi ko alam kung pwedeng, hindi ko ma-imagine mga sangkay na mangyayari itong paglabas ng mga sinasabing extraterrestrial being. But they are fake, mga sangkay. Ayun nga po sa maraming mga
mga pastors, mga Bible scholars, mga peke ito, read your Bible. In the book of Genesis, mga sangkay, nangyari na rin po ito, di ba? Nagkaroon po ng mga intervention, yung fallen angels, mga tinatawag na sons of God at that time. Mas malala pa po ang ginawa nila, mga sangkay, kasi nakipag-anuhan talaga sila sa mga babae na mga nagandahan sila sa mga tao, mga anak ng mga tao, yung mga babae na nag-cause, nag-damage na matindi dahil nga po, ang naging anak nila ay mga Nephilims. So maraming interpretation nito ngayon, mga sangkay, itong mga alien. Kasi simula po nung pinasabog ito ni Donald Trump, yung mga sinasabing mga hidden files, mga secret files, ngayon, nagkaroon na po ng idea ang mga Kristiyano, yung mga pastors, kung ano ito. No? Nasa Biblia po ang lahat ng pwede natin makuha na information. Isa lamang po ang pakiusap sa lahat. Wag po kayong magpapaloko. Alam po natin na si Satan talagang deceiver po yan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.